Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan! Hello mga kakwentuhan, isang masayang kwentuhan naman ang hatid po namin sa inyo. Siyempre, ito po ay patuloy na inihahatid ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna po ng ating minamahal Palawan Governor Victorino Dennis M. Socrates. Siyempre, ngayong October is National IP Month, no? Kung saan ay binibigyang pugay natin ang ating mga katutubong Pilipino at mga katutubong Palawenyo. Yes, so let's talk about that. And syempre, bati po kami ng Happy IP Month sa mga kapatid nating katutubo all over the Philippines. Syempre, lalo-lalo na dito sa mga kapatid nating katutubo dito sa Palawan. Yes, Chin, at hindi tayo nag-iisa. Wag na natin patagalin pa. Kasama natin ngayon. Actually, kagagaling niya lang sa session na Sangguniang Panlalawigan. So maraming salamat sa ating Indigenous Peoples Mandatory Representative ng Sangguniang Panlalawigan, Board Member Arnel Abrina. Hi, Board! Hello! Maraming salamat din sa inyo, Jenny and Cyrus. Ayan. Sige po, bati po muna kayo sa inyong mga kasimanwa. Hello, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga katutubo dito sa lalawigan ng Palawan, sa siyam na tribo na nire-representa ng inyong lingkod dito sa Sangguniang Panlalawigan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. So, Chin, wag na natin patagalin pa. Let's talk about katutubo or IP. Since ang ating board member ay ang boses ng mga katutubo sa Sanggunian dito sa Palawan. So, kumbaga, sa kanya, siya ang may mabigat na responsibilidad at sa balikat niya nakaatang ang boses ng ating mga katutubo. Kasi binanggit ni Board kanina, meron tayong Siyam pala. na register. Ano po ba yung mga ano na yon, katutubong grupo? Dito po sa buong Mimaropa ay meron po tayong 21 tribes. At out of 21 tribes ay meron pong 9 tribes ang lalawigan ng Palawan. At yan po ang tribong Mulbog na nandyan po sa bayan ng Balabac at Batarasa. And then, ang tribong Palawan na nandyan din sa Batarasa, Brooks Point, Española, Nara, Rizal, Aborlan, Quezon. So, yan po, nandyan ang mga tribong Palawan at ang tribong Tagbanwa Central na nandyan sa Aborlan at Puerto Princesa. Then, Tagbanwa, tribong Batak na nandyan sa boundary ng Puerto Princesa at Rojas. At ang tribong Tagbanwa Tandulanan na nandyan sa bayan ng Rojas, Taytay, San Vicente, El Nido, at tribong Calamianen na nasa Calamianes sa Group of Islands, Coron, Culion, Busuanga at Linapacan, at tribong Cagayanen na nandun sa bayan ng Cagayan Silio, meron din sa bayan ng Rojas, at tribong Cuyunon na nandyan sa Cuyo, bayan ng Cuyo, Magsaysay, Araceli, Dumaran, Linapacan, El Nido, Taytay, San Vicente, Rojas at Puerto Princesa. Napakaraming mga Cuyunon. At siyempre po ang tribong Agutaynan na nandyan sa bayan ng Agutaya, meron din sa Rojas at sa San Vicente. Meron ding mga Agutaynan. Grabe. Kabisado ni IPM. Oo. So, kung ganun pala, sir, kumbaga home of indigenous peoples ang Palawan. Kumbaga, hindi natin maitatanggi na hindi naman sa kalahati, pero maraming populasyon ang mga katutubo natin dito sa Palawan. Yes po. Sa katunayan, ang buong Palawan, walang lugar sa Palawan na hindi ancestral domain. Lahat ng isla, lahat ng lugar sa Palawan ay considered as ancestral domain. At dito sa ating lalawigan, meron po tayong 157 pending CADTI applications. Okay. And out of 157 pending CADTI applications, meron na pong 8 approved CADTI applications. At sa 8 approved na CADTI applications, meron na pong 4 na approved and
registered CADTI application. Ang 4 po dyan ay approved pa lang pero wala pa pong delineation at hindi pa siya registered. The whole of Palawan pala, ancestral domain. Ancestral domain yan. Ang buong Palawan. Diba? Balikan naman po natin, IPMR, yung ating tema for this month's celebration. Mga katutubo at katutubong dunong, pahalagahan, pangalagaan, at parangalan. So, ang keyword ko po nakikita dyan, yung katutubong dunong. Ano po ba itong indigenous knowledge na tinatawag? Ito po ang ating mga kultura, ating mga knowledge and practices. Indigenous knowledge and systems and practices na nakikita natin sa ating mga tribo sa noon pa man hanggang ngayon na nakikita natin. Katulad na lang na sa mga nung araw kapag nagliligawan ang mga kabataan ay meron po tayong mga tradisyon. Hindi katulad, hindi katulad, harana. Hindi katulad ngayon na text-text na lang, okay na, chat-chat na lang, okay na. So, noong araw ay napakaraming tradisyon na dapat ay pahalagahan natin. Nandyan yan sa ating Republic Act 8371 or otherwise known as Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, approved noong October 29, 1997. Ito pong IPRA law. Yes, yan ang ating IPRA na nandyan sa loob ng IPRA under Republic Act 8371, nandyan ang 4 bundles of rights. Ang ating rights to ancestral domain, rights to self-governance, social justice and human rights, and rights to cultural integrity. So sa pang-4 na yan, nandyan napapaloob ang ating indigenous knowledge systems and practices. Karapatan natin yan na i-preserve, i-promote, and i-develop ang kultura ng ating mga katutubo dito sa lalawigan ng Palawan. Tama po, no? Kasi napakayaman ng mga kaalaman, natatanging kaalaman ng mga kapatid nating katutubo sa traditional medicine, and sa marami pang iba, pati yung sa mga dances, sa mga kanta, tugtog. Ay, bias ako pagdating sa culture talaga. Alam ko yan. Katunayan nga, noong nasa Maynila kami, nang nasa seminar pagdating sa health, ay pinopropose ko sana dahil pagdating sa health services, ang gusto sana ng ating mga katutubo ay alam niyo naman yung mga katutubo kung minsan ay mailap sila. Sensitive pagdating sa mga gamutan. Hindi natin basta-basta madala sa hospital. Ang gusto nila ay gamitin muna yung traditional practices. Traditional medicine. Mga herbal muna ang gagamitin. So, ang gusto ko sana ay magkaroon ng usapan, collaboration, na kung pupwede sana na gamitin muna ang mga traditional medicine. Kung hindi uubra, ay saka natin i-apply yung mga gamot na yan na nasa ospital. So at least, nabigyan natin ng laya ang mga katutubo na piliin ang gusto nilang gamitin o ang traditional o ang itong mga gamot na nasa hospital. Di ba? Kasi yun ang ng mga katutubo natin Opo. Anyway, kasi yung traditional medicine, nakita rin po kasi yung efficacy niyan. Since time immemorial, yun yung kanilang pinapractice. So, natutuwa nga po ako, IPMR and partner, mga kakwentuhan natin, may nakita po akong produkto na i-display dyan sa Heritage, sa ating Palawan Heritage Center. Ang pangalan niya, Himag Oil. And gawa daw po ito ng mga Palawan na minas-produce na, napaka-epektibong gamot po para sa mga insect bites, kagat ng niknik, even daw sa mga sugat, mga fresh wounds. So, mahalagang rin yan, kaalaman. Gusto kong itanong sa ating board member, kamusta po ang estado ng ating mga komunidad, ating mga IPs doon po sa kanilang mga lokalidad? Ano-ano yung kamusta sila? Ano-ano po yung mga nangyayari na sa kanila doon? Ano pong mga pagbabago, kung meron man? Well, sa ngayon, ang priority po natin ay alam niyo naman na tayong
bilang IPMR ay kumbaga ang pagkakaroon ng representative ng mga katutubo sa sanggunian, sa sangguniang barangay, sangguniang bayan, sangguniang lalawigan, ito ay ngayon lamang, hindi pa gaanong matagal at kumbaga ay kinakapa natin magmula doon sa baba at kailangan natin, kumbaga nasa foundation pa lang tayo. Kung tayo ay nagtatayo ng bahay, ay foundation pa lang ang itinatayo natin. So, sa NCIP, sa mga katutubo, ay meron tayong tinatawag na 11 building blocks na kung saan ay nag-uumpisa ang mga katutubo dyan mismo sa pinakamatibay na foundation na kung saan ay dapat ma-organize ang IPS or Indigenous Political Structure ng isang tribo. So, IPS. Yes, ang isang tribo na yan. So, dito sa siyam na tribo sa lalawigan ng Palawan, although yung iba ay organized na, yung ibang tribo, particular dyan sa South, medyo organized na yung kanilang mga IPS. Pero dito sa bandang Norte, ay merong mangilan-ngilan pa katulad nung Cagayanan, hindi pa gaanong na-organize yung kanilang, hindi pa gaanong established yung kanilang political structure, yung Agutaynan. Yes, katunayan, almost 9 years na or 10 years na nagkaroon ng IPMRs dito sa buong lalawigan ng Palawan. Ang bayan ng Cagayan Silio ay ngayon pa lang nagkaroon, last month. Nagkaroon ng IPMRs, barangay IPMRs and municipal IPMR. Ang Kuyo, meron unang mga certificate of affirmation ang mga IPMRs pero hindi pa nakakaupo dahil kulang pa raw sa budget. Ang Magsaysayan ay meron nang nakaupo. Ang Agutaya, wala pa. Wala pa. At ang Kulyong, totally wala pa. So, kumbaga, kulang pa sa foundation ng ating mga katutubo. Dapat ay malagyan mo na lahat. Lahat ng munisipyo, lahat ng barangay, malagyan ng representative upang ang boses ng katutubo ay marinig. Marinig sa sangguniang barangay, bayan, at sa lalawigan. So, napakahalaga ng political structure. Yes po. So, kasi kumbaga, kung walang mangunguna, kung walang maglilid, wala eh. Hindi mababaliwala lahat ng mga component ng kanilang tradisyon, ng kanilang mga practices. So, napakabigat ng ng responsibilidad ng ating board member. Kumbaga, atang-atang sa kanya ang siyam na mga tribo na umaasa rin po sa inyo na sa pamamagitan po ng inyong opisina, ng inyong mga plataforma, ng programa na mayroon sa inyong opisina, ay natutulungan sila sa kahit na anong aspeto at kahit na anong paraan. Sige sir, meron pa tayong oras, we still have time. So, puntahan na lang natin sir, ano po yung mga initiatives or mga activities na nakahanda sa inyo for this month? Alam mo natin na pupuntahan nyo by isla, although malayo ang Palawan, isa rin sa mga challenge ninyo na puntahan sila. Okay. Itong buwan ng katutubo ay by October 13 ay nandyan po tayo sa bayan ng Taytay upang i-celebrate ang ating IP month. Then 14 ay nandyan din tayo sa barangay Santa Teresita, bayan ng Dumaran. Ganun din, celebration din ng IP month diyan. Then by October 15 ay dito na sa Kapitolyo, sa VGR, parating ang mga tagbanwa para sa isang malaking General Assembly. Then sa October 28 ay naka-schedule sa El Nido isang IP month celebration din. Anong October 30 ay sa Rojas, Palawan. And tentatively by last week of October ay pinaplano namin ng isang malaking IP month celebration ng lahat ng tribo dito sa lalawigan ng Palawan. Dito sa Puerto Princesa namin gaganapin ang IP month celebration natin.
good luck kay sir. Oo nga, busy po ngayon. Pero thank you po sir sa efforts nyo dito sa IPMR office dahil magkakaroon tayo ng unity in diversity, di ba? Yes, that's right. So, nakakatuwa lang kasi, kumbaga, napakayaman na ng Palawan sa natural resources Yes. at syempre napakayaman pa natin sa kultura. And we have to be very proud na tayo ay mga Palawenyo. Diba? Kumbaga, isa rin sila sa sumasalamin na iisa ang Palawan when it comes to culture, diba? When it comes to tradition. At kumbaga, sabi ko ako, I'm very proud to myself that I consider myself as cultural advocate. Ayan, with our IP communities. So wala na tayong sapat na oras. So nasa inyo pong pagkakataon, Board Arnel, para po batiin at pasalamatan ng ating mga IP communities. Sa lahat ng sa ating IP community, hindi lang sa ating IP community, sa lahat na rin ng mga taga-Palawan, masaya ako at binabati ko ang lahat ng Indigenous Peoples Month at naway mairaos natin ang selebrasyon na ito at maipreserba natin ang kultura na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno since time immemorial and continuously up to the present. Sige. Thank you. Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan!